Ayan, kain tayo guys. Ang aking ulam ay tuyo. Dito sa abroad minsan nag-uulam talaga kami ng tuyo, lalo na kapag sahod de peligro na o pecha de peligro kung tawagin, na paubos na ang iyong sahod ay matagal pa ulit ang sahuran. At syempre, paborito ko ang tuyo. Kaya ayan, napasok pa ako dyan sa sobrang init ng kanin. Subo ng subo. Minsan, mas masarap talaga yung tuyo na galing Pilipinas, dadalhin mo ng abroad. Kasi minsan, ang tuyo na nabibili dito sa abroad ay hindi maganda. At saka parang, itsura luma, hindi bago. So, mas masarap pa rin kung kakain ka ng tuyo na galing Pilipinas. O kung magbabakasyon, magbabaon ka ng tuyo at dito mo na iluluto sa abroad, ganon, para sariwa ang lasa. Minsan naman nabili din ako sa mga kabayan na naglalako, nagbebenta ng mga tuyo, mga ganyan, daing sa may mga gilid-gilid ng daan. So, tawagin ka lang nila na kabayan, bili ka na. Doon, maganda yung kanilang tuyo kasi galing Pilipinas yung kanilang mga binibenta. Sabihin nila na galing Pilipinas yan. At makikita mo naman na bago at saka sariwa. Yung bango niya ay malalaman mo na galing Pilipinas talaga. So, doon nabili ako kasi alam ko na masarap yung lasa nun, hindi maalat. At fresh na fresh yung itsura niya at saka yung amoy. So, kahit tuyo yan, sa mga iba't ibang nagbebenta, medyo may kamahalan din yan. Kaya minsan, mas mahal pa ang tuyo sa sardinas. Kaya yung mga pangunahing pagkain ng mga OFW kapag yung mga pecha de peligro na, yan ang ating mga reserva o pang backup bago magsahuran. At minsan, hindi lang din yan pang pecha de peligro. Minsan, kung nagkikrave kami o nagkikrave ako dyan, bibili ako sa labas. Siyempre, pipili ako na mas maganda-ganda para worth it naman yung ibabayad natin. Bibili ako at bibili na ako, lulutuin ko na at itatabi para kung kailan ako mag-crave sa tuyo, nandyan lang siya at makakain ako anytime kung kailan ko gustong kumain ng tuyo.